Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami tayong hiling sa buhay. Marami tayong bagay na inaasahan at pinapangarap na makamit balang araw. At para makuha ang mga bagay na ito ay kailangan natin itong pagtrabahuhan. Ang problema, mahirap tukuyin kung ang isang bagay ba ay para sa atin. Kaya minsan ay dumarating tayo sa puntong kinakailangan nating sumugal para malaman kung nakatakda bang mapasa atin ang isang bagay o hindi. Ganito mismo ang dinanas ng kabarangay nating si Doniel. Sumugal siya sa pag-ibig pero worth it ba ang lahat ng ito sa dulo? Ating pakinggan ang kanyang storya dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo, Papa Dudut. Kung dati ay sa news ko lamang napapanood ang mga karahasang nangyayari sa Metro Manila. Kamakailan lang ay nagkaroon ako ng first-hand experience sa mga karahasan na ito nung ako na mismo ang tumira sa isang lugar dahil lamang sa pag-ibig. Bago ang lahat ay ipapakilala ko muna ang sarili ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Doniel. 30 years old at isang nurse na tubong Baguio. 5 years ago ay lumipat ako sa Quezon City para sa mas mataas at mas maayos na sahod. Nakapasok ako sa isang private hospital na hindi ko na lamang papangalanan for privacy. Sa tulong ng isang kasamahang nurse ay tumira ako sa isang apartment building kung saan ay naging roommates kami. Pero tumagal lamang ito ng 2 taon, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay ako na lamang ang mag-isang nangupahan sa apartment na yon matapos lumipat ng trabaho ang roommate ko. Okay lang naman sa akin yon, mas gusto ko nga na mag-solo dahil mas peaceful ang tumirang mag-isa dahil wala akong ibang taong pinoproblema maliban sa sarili ko. Sa loob ng 5 taon sa apartment na yon ako tumira. Pero kahit na matagal na ako doon ay nakakatuwang isipin na ilan sa mga kapitbahay ko sa apartment building na yon ay hindi ako masyadong kilala. Night shift kasi ako, Papa Dudut. 7:00 ako ng gabi lumalabas para magtrabaho at 7:00 ng umaga ako natatapos sa trabaho dahil nagpa-part-time din ako sa isang clinic na malapit lang din sa ospital. Sa buong araw ay tulog naman ako. Karaniwan ay nasa loob lamang ako ng apartment at pag may sobrang oras ay naglilinis o minsan ay nanonood ng mga pelikula. Hindi ako lumalabas o nakikipag-usap sa ibang tao sa building maliban na lamang sa gwardiya naming si Sarge. Sarge! O Doniel, baga kang umuwi ngayon ah. Hindi nagbukas yung clinic na pinagpa-part-timean ko kaya napaaga ako ng uwi. Talagang banat na banat ang buto mo ha. Lahat na lang ng trabaho makita mo, lagi mong pinapasok. May pinag-iipunan ka ba? Wala naman. Marami lang talagang bayarin kaya bawal tamarin. Ang mahal pa naman ng cost of living dito sa Metro Manila. Sinabi mo pa, kulang na kulang ang 20 mil para sa isang buwan. Mabuti nga ikaw, sulo ka lang eh. Wala ka pang pamilya na binubuhay, di tulad ko. Hirap nga ng buhay ngayon Sobrang taas na ng mga bilihin. Ang laki kasi ng problema ng mundo kaya lahat nagmamahal. Akala ko nga, kaya doble-doble ang trabaho mo kasi nag-iipon ka na para magbuo ng pamilya. Malabo pang mangyari yan. Wala nga akong girlfriend Pamilya pa kaya. Ba't ba kasi wala ka pang girlfriend hanggang ngayon? Ikaw naman Sarge, parang di mo naman alam pinagdaanan ko. Ikaw kaya lagi ko nakakakwentuhan tungkol sa love life ko. Mga pag-ibig na purong ngiwi.
Alam ko naman yun. Lagi kang ambigo sa pag-ibig pero mabilis ka naman makahanap ng babae. Kaya nga ako nagtataka na wala ka pang naipapalit sa ex mo. Ilang buwan ka na bang single? Matagal na. Di ko na maalala. Pero tingin ko, malapit na ako magkaroon ng bagong girlfriend. Talaga? Taga saan? May nakilala ako, taga Malabon. Sara pangalan. Yan! Ganyan dapat. Hindi lang dapat puro trabaho inaatupag mo. Kumusta naman siya? Maganda ba? Oo naman. Anong trabaho? Nurse din? Sa kumpanya siya nagtatrabaho. Ewan ko, parang sales manager ata. Bago lang kami magkausap eh. Nakilala ko siya sa Facebook. Sayang na unahan ako. May rereto pa naman sana ako sa'yo. Sino naman? Di ba nga last week, umalis na yung nakatira dyan sa isa sa mga unit sa 5th floor? Yung nakwento mo na isang pamilya? Oo, yun nga. O tapos? Kaninang umaga kasi, may babaeng nag-inquire. Tinignan niya yung unit na bakante ron. Ang balita ko, kukunin niya daw yung unit. Ano itsura? Maganda? Oo, maganda. Parang artista. Akala ko nga artista eh. Payat siya na matangkad. Makinis din. Kung wala akong asawa, babakuran ko eh. Mukhang maigi nga. Maigi talaga. Kaya nga sabi ko, bagay kayo. Gwapo ka naman eh. Siguro hindi masyadong nagkakalayo yung edad nyo. Kailan daw siya lilipat? Hindi ko pa alam. Basta ang alam ko, naka-reserve na yung Unit 505 para sa kanya. Abangan mo na lang siya. Sigurado ako na pati ikaw, mabibihag sa ganda niya. Pas muna, Sarge. Doon muna ako kay Sara. Bahala ka. Sinasabi ko sa'yo, mas maganda tong taga 505. Aanihin ko naman yung ganda kung hindi naman ako type, di ba? At least tong si Sara, interesado na sa akin. O sa bagay, tama ka nga naman. O sige na, Sarge. Maiwan na kita ha. Naantok nga ako eh. Pahinga muna ako. O sige. Mag-out na rin ako maya. Papa Dudut, merong 10 palapag ang apartment building na tinitirhan ko. Para sa tenant sa isang unit na mag-isa lamang na nangungupahan ay sulit na ang 13,000 pesos a month na renta at bayad sa kuryente at tubig. Kasama na rin doon ang wifi at iba pang mga bayarin. May 2 na itong bedroom, isang CR at kitchen. Meron din itong maliit na balcony kung saan ako karaniwang nagsasampay ng mga nilabhan ko. Sa second floor ako nakatira, Papa Dudut, at masasabi ko namang tahimik at mababait ang mga nangungupahan sa palapag namin. Kaya rin ako nagtagal sa unit ko dahil mabait ang nagmamay-ari ng building. Walang kaso sa kanila kahit na paminsan-minsan ay nadedelay ako sa pagbabayad sa kanila. May mga pagkakataon na tuwing lumuluwas ang mga kamag-anak ko mula sa Baguio ay sa apartment na sila dumediretso para maki-overnight. Sa apartment din karaniwang tumatambay ang mga katrabaho ko sa ospital dahil malapit lamang ito sa ospital na pinagtatrabahuhan ko. Ang apartment ko na rin po ang naging piping saksi sa mga heartbreaks ko, Papa Dudut. Hindi na rin mabilang ang mga babaeng inuwi ko roon sa pag-asang makakahanap na ako ng makaka-forever ko. Kaso nga lang ay palagi akong minamalas pagdating sa pag-ibig katulad na lamang ng huling naka-talking stage ko na si Sara. Nakilala ko si Sara sa isang dating app. Ilang araw din kami nag-usap sa chat at nag-date sa labas. Nung imbitahan ko siya sa apartment ay bigla na lamang nagbago ang pakikitungo niya sa akin sa hindi malamang kadahilanan. Mukhang naka-score na naman tayo ah. Yung chika babes na hinatid mo, siya ba yung Sara na sinasabi mong nililigawan mo? Oo, siya nga. Maganda rin. Ibang klase ang taste mo ah. Mahusay kang puminta. Magaling ang puminta. Wala naman napapasagot. Hindi kanya sinagot. Kaya naman pala ganyan ang itsura ng mukha mo eh. Para kang nakatanggap na masamang balita. Malakas talaga pakiramdam ko na di na kami ulit magkikita pagkatapos ng araw na to. Bakit mo naman nasabi yan? Ramdam ko na eh. Kita ko yung pagkadismaya niya kanina. Di ata nagustuhan yung nakita. Naliitan ata eh. Ganun ba? Wala naman yan sa laki ulit eh. Ang mahalaga, satisfied siya sa performance mo. Anong pinagsasabi mong satisfied sa performance? Yung unit ko yung sinasabi ko.
Naliitan yata siya sa apartment ko. Masyado siguro mataas yung expectation niya kaya nadismaya siya nung nakita niya yung tinitirhan ko. Akala ko naman kung ano yung maliit na tinutukoy mo. Sigurado ko ba na doon siya nadismaya? Baka naman makalat kasi yung apartment mo. Sobrang linis nga ng unit ko eh. Wala kang makikitang alikabok doon kahit na araw-araw akong wala. Umasa lang talaga siguro yun na mayaman ako. Parang hindi naman siya mukhang pera. Hindi ko naman sinasabi na mukhang pera si Sarah. Mayaman kasi yun eh. Kaya sa tingin ko mayaman din ang hanap niya. Baka naman masyado ka lang nag-iisip. Hindi Sarge, ramdam ko eh. Di ba nga kararating lang namin? Wala pa nga kaming 30 minutes sa unit ko eh. Nag-aya na siyang umalis. May emergency siguro. Oo nga, gusto niya na akong takasan. Yun yung emergency. Hayaan mo na yun. Ay. Marami pang babae dyan. Doon ka na lang sa sinasabi ko. Yung nasa unit 505. Oo nga, kumusta na yun? Nakalipat na ba? Oo, nandito na siya. Pero naglilipat pa lang ng gamit. Ang sabi sa akin, galing pa raw sa Makati yung mga ibang gamit niya. Ang galing mo naman sumagap ng chismis. Saan mo naman nalaman yan? Gwardya ako kaya dapat friendly tayo. Marami ako nakakausap dito na tenant na tulad mo. Alam na alam ko ang mga sikreto ng mga tao rito. Sa akin ba naman ibuhos lahat? Nakakatakot ka pala eh. Daig mo pa mga marites sa kanto. Siyempre, kailangan natin maging mabait sa mga tenant at unit owner para hindi tayo pagalitan. Ikaw nga rin eh. Lagi kang nakikipagkwentuhan sa akin eh. Ganon din yung iba siyempre. Sabagay, oo nga naman. Ano? Irereto na ba kita kay Unit 505? Di mo pa nga alam pangalan eh. Paano mo ako irereto dun? Tsaka pass muna ako dyan. Ipapahinga ko muna tong puso ko. Baka mamaya magtampo na to eh. Siguraduhin mo muna na wala ka na talagang tsansa kay Sarah. Naku, wala na yun. Di na ako aasa. Wala nga siyang reply sa chat ko ngayon lang eh. Ang malas mo naman talaga, hoy. Kaya nga eh. Ay, bahala na kung anong mangyari. Ay, nga pala Sarge, kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Bakit? May pagkain kasi ako sa taas. Nagluto ako ng dinner para sa amin sana ni Sarah. Kaso, ayun, umuwi. Iniwan ako. Sayang naman, di ko mauubos yun. Ayun, sakto! Kumakalam na tong tiyan ko eh. Akit lang ako sandali Sarge, babalot ko yung pagkain tapos baba ko agad dito sa'yo. Matapos ang gabing yon, ay hindi na nga ulit nagpakita sa akin si Sarah, Papa Dudut. Inamin niya sa akin na ibang klase ng lalaki raw ang hinahanap niya at hindi ako yon. Malayo raw kasi ang estado ko sa ine-expect niya. Akala siguro niya Papa Dudut ay mayaman ako kaya siguro bigla siyang umurong matapos niyang makita ang unit na inuupahan ko. Hindi naman talaga ako mayaman. Sapat lang ang buwan-buwan na sinasahod ko. Ang kaibahan lang ay marunong akong humawak ng pera. Kaya kong i-budget ang pera ko sa mga pangangailangan ko. Simple lang akong tao at naiintindihan ko naman kung mas mataas ang standards ng mga babaeng nakikilala ko. Karapatan din naman nilang pumili ng lalaking nararapat para sa kanila. Nakakalungkot lang na hindi ko maabot ang standards na yon, Papa Dudut. Alam ko naman na wala sa expensive side ng Quezon City ang apartment ko. Hindi ko rin naman kasi kailangan ng mamahaling tutuluyan. Ang mahalaga para sa akin ay komportable ako sa tinitirhan ko. Pero sa kabila ng pagiging komportable ay aaminin ko pong minsan ay mahirap din ang maging mag-isa sa buhay. Oo nga't marami akong kaibigan, marami akong kakilala pero at the end of the day, mag-isa pa rin ako sa bahay. Pagka-uwi ko ay palagi akong sinasalubong ng katahimikan. Wala akong mapagkwentuhan sa naging takbo ng araw ko. Wala akong mapagsabihan ng mga magagandang balita sa buhay ko. Doon na po ako nakakaramdam ng kalungkutan, Papa Dudut. Kaya kahit laging bigo pagdating sa love life ay patuloy pa rin ako sa paghahanap ng makakapareha ko sa buhay. Hanggang sa isang araw ay dumating sa buhay ko ang isang babae na hindi ko akalaing magpapatibok ulit sa puso ko. Buwan ng Disyembre noong lumipat sa apartment building namin ang isang babae na tawagin na lang natin sa pangalang Iya, Papa Dudut.
Siya ang bagong tenant sa Unit 505 na nabakante sa 5th floor. Nabalitaan ko lang din ito kay Sarge noong minsang magkwentuhan kaming dalawa habang naghihintay sa binukong motorcycle taxi. Ayon kay Sarge ay mag-isa lang daw si Iya. Maganda siya, sexy at parang hindi dinadapuan ng araw ang makinis nitong balat. Sa tansya niya ay nasa late 20s ang babae. Nung una'y wala akong interes kay Iya kahit na siya na lamang palagi ang bukang bibig ni Sarge. Kahit na medyo exaggerated pa ang mga kwento nito na bukod sa maganda ay mabait daw ang palakaibigan na dalaga. Hindi ko naman kasi masyadong pinapakialamanan ng mga tenant sa apartment building namin. Tulad nga ng sabi ko, Papa Dudut, bahay at trabaho lamang ako kaya wala akong masyadong kakilala sa amin. Usually kasi ay pagod na ako sa trabaho kaya wala na akong time na makipag-socialize. At mukhang gets naman ito ng ibang tenants. Minsan kapag may mga nakakasabay ako sa elevator, ngitian ko lamang sila ay sapat na. Pero iba si Iya, Papa Dudut. Katulad ni Sarge ay nagsimula rin akong mahumaling sa kanya nung ako na mismo ang nakakita sa taglay niyang kagandahan. Papasok na ako sa trabaho noon nung nadatnang ko si Sarge na kumakain sa kanyang maliit na pwesto. Bilang nakasanayan ko na siyang kausapin bago umalis, ay nagkwentuhan kami saglit. Hanggang sa dumating na nga si Iya at doon ko siya unang nakilala. Doniel! Papasok ka na? Oo, Sarge. Alis na ako. Baka maabutan pa ako ng ulan eh. Maaga pa! May bagyo ata kasi. Uunahan ko na bago dumating. Wala akong payong eh. Halika muna rito. Tekman mo to kinakain ko. Ano ba yan? Yema cake! Ito, may extra kutsara dito. Sarap nito. Patikim nga. Uy! Masarap nga. Saan mo ito nabili? Hindi ko to binili. Bigay ito ni Ma'am Iya. Sino Iya? Yung bago lipat sa Unit 505. Yung babaeng sinasabi ko sa'yo na irereto ko dapat. Ah, Iya ba pangalan nun? Ibang klase ka talaga, Sarge. Galing mong kumuha ng impormasyon ah. Dapat pala naging reporter ka na lang eh. Binigyan niya ako ng pagkain kasi nga tinulungan ko sila nung nakaraan na iakyat yung ubi niya. Siya ba nagluto nito? Paisa pa nga. Masarap talaga eh. Oo, mahilig daw siya mag-bake eh. Nagbebenta ba siya ng ganito? Ano ulit tawag dito? Yema cake. Hindi siya nagbebenta niyan. Hobby lang daw niya yung mag-bake. Sayang. Gusto ko sanang bumili kung sakali. Masarap eh. Masarap, di ba? Oh, ayan na pala siya eh. Sino? Si Ma'am Iya. Yan oh, yung naka-jacket na may dalang payong. Ipapakilala kita sa kanya. Good evening, Ma'am Iya. Good evening din po. Kamusta po lakad nyo? Okay naman. Pagod. Ano palang masasabi niyo sa yema cake na ginawa ko? Di mo ata kinain eh. Nako, sobrang sarap ma'am. Ito nga oh, nilalantakan na namin ni Doniel. Ganun ba? Nakakatuwa naman at nagustuhan niyo. Ipapakilala ko pala sa itong kaibigan ko ma'am. Ito po si Doniel. Hello. Hello po. Ang sarap po ng yema cake nyo. Totoo ba? Sinasabi niyo lang yata yan para hindi ako mapahiya eh. Hindi po, masarap talaga. Promise. Sakto yung tamis. Malasa yung mismong cake tapos sobrang lambot pa. Naku, salamat. Inaayos ko pa yung recipe niyan eh. Tinatanong ko nga tong si Sarge kung nagbebenta ba kayo nito. Sabi niya hindi raw. Hindi nga. Napasobra lang kasi yung binake ko kaya pinamigay ko na lang. Mahilig lang talaga akong mag-bake ng pastries. Sayang naman. Pero ipagbibake kita kung gusto mo. Gusto mo ba? Naku, wag na ho, nakakahiya naman. Walang problema yun. Kapag hindi ako busy, ipagbibake kita ng yema cake. Taga rito ka ba? Taga rito rin yan ma'am. Sa Unit 201 siya. Single at naghahanap ng girlfriend. Uy, Sarge, tumigil ka nga. Talaga ba? Tinatanong niya nga kung single din kayo para… Sarge, sabi ng itikom yung bibig mo eh. Ano ba Pards? Huwag mong takpan ng bibig ko. Ayun nga Ma'am Iya. Tinatanong niya kung single pa kayo. Para sana ligawan ka niya. Wag po kayo maniwala sa mga pinagsasabi nito ni Sarge. Nagjo-joke lang po siya. Palabiro ka pala, Sarge eh. O paano? Mauna na ako sa inyo. Maiwan ko na kayong dalawa ha.
Sige ma'am, salamat ulit dito sa Yema Cake ha. Bye po. Ang ganda nga niya, Sarge. Sabi sa'yo eh. Ano, type mo? Hindi lang type. Type na type. Dumaan ang mga araw. Hindi na nawala sa isipan ko si Iya at tunay nga nakakaiba ang karisma na meron siya. Para akong nahihypnotize tuwing nakakasulubong at nakakausap ko siya, Papa Dudut. Minsan nga ay hinahabaan ko pa ang pagtambay sa pwesto ni Sarge para lamang makita ko siyang pumasok sa trabaho. Tumatambay ulit ako sa gabi doon para naman maabangan ko siya sa pag-uwi niya. Para nga akong isang fan noon na nag-aabang sa idol ko. Hindi ko inakala na isa rin ako sa mabibihag ng ganda ni Iya. Pero mas hindi ko inaasahan na bibigyan niya rin ng pansin ang isang tulad ko. Ilang linggo pagkatapos ng unang pagkikita namin ni Iya ay isang paper bag ang nadatnang ko sa harap ng apartment ko. Laman nito ay Yema Cake na ipinangako sa akin ni Iya. Kalakip ng Yema Cake na nakalagay sa maliit na plastic tube ay isang sticky note na may nakadrawing na heart at sa ibaba nito ay nakasulat ang pangalan niya. Sobrang kinilig ako, Papa Dudut, na hindi nalimutan ni Iya ang pangako niya sa akin. Sinulit ko ang pinadala niyang Yema Cake na daig pa ang mga gawa mula sa mga sikat na bake shop. Malambot ito na parang ice cream na natutunaw kapag kinain mo. Hindi rin masyadong matamis kaya hindi nakakaumay. Hindi generic ang lasa, may kakaiba rito na hindi ko masabi kung ano dahil hindi naman ako pastry chef. Basta ang alam ko lang ay kakaiba ito at mas masarap kesa sa ibang Yema Cake na natikman ko. Bilang pasasalamat ay bumili ako sa labas ng pasalubong pagkatapos ng trabaho. Sans Rival ang ibinigay ko kay Iya na nilagay ko rin sa paper bag na may kasamang sticky note letter. Iniwan ko ito sa apartment niya na ayon kay Sarge ay nasa 5th floor, Unit 505. Nagustuhan ito ni Iya, Papa Dudut, at sa sumunod na araw ay ulam naman ang sunod na ibinigay niya sa akin. Dahil doon ay nagsimula kaming maging close sa isa't isa. Hi Iya, good morning. Uy, Daniel! Good morning din. Kakauwi mo pa lang galing work? Oo, ikaw, papasok ka na? Hindi, kakauwi ko lang din. Ah, ganun. Saan ka galing? Sa labas, kasama mga kaibigan ko. Mukhang inumaga na kayo ah. Napasarap yung kwentuhan namin kaya napa-overnight na. Naka-check-in kasi sila sa isang hotel para mag-staycation. Sana all may time magbakasyon. Wala ka bang work ngayon? Wala, off ko. O sakto, mukhang mare-renovate mo na sa wakas yung apartment mo. Di ba matagal mo nang kinukwento sa akin na marami ka sanang gustong ayusin kaso wala ka lang time? Oo nga kaso may lakad din ako ngayon. Maliligo lang ako saglit tsaka magbibihes tapos larga na ulit. Yun lang. Iba talaga kapag famous no? Punong-puno ang schedule. Nye, di naman ako famous. Marami lang talaga akong lakad this month. Saan ang punta mo niyan? May bibisitahin akong friend from work tapos baka may lunch date ako mamaya. Ooh, may date ka? Meron, yung papa ko. Birthday kasi niya last week. Ngayon lang ako makakabawi kasi lumuwas pa siya galing probinsya. Ah, akala ko may date ka kasama boyfriend mo. Ano ka ba? Wala naman akong boyfriend. Wala ba talaga? Yang gandang yan, hindi nawawala ng manliligaw yan. Parang imposible naman na mawala ng boyfriend ang isang Diyosa na katulad mo. Ikaw talaga, maka-Diyosa ka naman. Wala nga akong boyfriend. Bakit naman wala? By choice ba yan? Basta. Pero tumatanggap ka naman ba na manliligaw? Bakit? Manliligaw ka ba? Pwede ba? Sira ulo? Hindi nga, seryoso ako. Hindi ba pwede manligaw? Depende. Marunong ka bang manligaw? Oo naman. Sinong lalaki ang di marunong manligaw? Kung marunong ka naman palang manligaw, bakit wala ka pang girlfriend? Aray, personal ang banat ah. Sakit naman ang pagkakasabi mo nun. Sorry, curious lang ako. Cute ka rin naman, so bakit wala kang girlfriend? May mga niligawan naman ako pero
Sabihin na lang natin na hindi ako pasok sa standards ng mga babaeng niligawan ko. Grabe naman standard nila. Ano bang hanap nila? Yung kumikinang-kinang na parang ginto? Ewan ko nga eh. Ikaw ba? Ano bang hanap mo sa lalaki? Hay nako, Doniel. Saka mo na gawin yan kapag hindi na tayo busy. Late ka na sa trabaho mo oh. Okay lang malate. Basta ikaw ang dahilan. Paano naman ako? Malilate na rin ako sa pupuntahan ko. Ay, sorry. Oo nga pala. Sige na. Akyat ka na. Ako naman, papasok na sa trabaho. Sige, ingat ka. Ikaw rin. Papadudot, napaka-misteryosang tao ni Iya. Ilang beses na kaming nakapag-usap pero ako lang palagi ang nagkukwento sa buhay ko. Hindi siya masyado nagbibigay ng impormasyon tungkol sa sarili niya. Basta ang alam ko lang ay nagtatrabaho siya sa isang opisina sa Marikina. Pangatlo siya sa 5 magkakapatid at nakatira ang pamilya niya sa Iloilo. Pangarap niyang maging chef at ang hilig niya noong mga panahong yon ay ang mag-bake. Maliban sa mga nabanggit ay wala na akong masyadong alam sa buhay niya. Ayoko rin namang magbukang staff galing HR department na tanong ng tanong sa background niya. Kaya hinayaan ko na lamang na si Iya na mismo ang mag-open sa akin ng mga bagay na tungkol sa buhay niya. Papadudot, hindi ko alam kung masyado lamang akong assuming pero tuwing nagkakausap kami ni Iya ay sinasabayan niya ang pakikipag-flirt ko sa kanya. Minsan ang mga biruan namin pati na rin ang pasimpleng harutan ay nakakalito na rin. Hindi ko kasi alam kung nagbibiruan pa ba kami tungkol sa feelings namin o totohanan na ba yon. Pakiramdam ko talaga ay sobrang lakas ng chemistry naming dalawa, Papadudot. Sabi nga sa akin ni Sarge ay bagay daw ako kay Iya. Dahil dito ay mas lumakas tuloy ang loob ko na pormahan siya. Isa pa, Papadudot, ay nahahalata ko rin sa mga galaw ni Iya na parang may gusto rin siya sa akin. Iba kasi ang ugali niya kapag kasama niya ako kumpara kapag iba ang kasama niya. Dahil sa mga naoobserbahan ko pagdating sa kinikilos niya. Feeling ko ay malaki naman ang chance ko sa kanya. Kaya naman hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at binakuran ko na siya. Papadudot, walang maayos na naging sagot sa akin si Iya noong nagtapat ako na gusto ko siyang ligawan. Pero kahit na ganoon ay tinanggap pa rin naman niya ang pasimpleng diskarte ko sa kanya. Kahit na hindi umamin ay malakas pa rin ang pakiramdam ko noon na may gusto rin siya sa akin. Patuloy pa rin kasi siyang nakikipagkita sa akin at nakikipag-usap na para bang gusto rin niya ang atensyon na ibinibigay ko sa kanya. Minsan nga lang ay nahihirapan akong ipakita ang magagandang motibo ko sa kanya dahil sa magkaiba naming oras. Para nga kaming buwan at araw na hirap magpang-abot. Busy siya sa trabaho sa umaga, busy naman ako sa trabaho sa gabi. Ilang oras lang ang naibibigay namin sa isa't isa. Umaasa nga ako noon na milagro na madagdagan pa ang mga oras namin na magkasama para sana mapabilis ang pagiging malapit namin sa isa't isa. Ang nakapagtataka lang, Papadudot, maliban sa ayaw niyang magbigay ng mga impormasyon tungkol sa sarili niyang buhay, ayaw din ni Iya na ibigay ang social media niya para sa akin. Pati ng phone number niya para sana kahit magkalayo kami ay pwede kaming makapag-usap. Nahanap ko naman ang Facebook niya pero hindi niya ako ina-accept sa hindi ko malamang kadahilanan. Naka-private din ito kaya kahit gusto ko siyang i-stalk ay hindi ko magawa. Ganon pa man ay pinilit kong gibain ang pader na namamagitan sa aming dalawa. Dahil ng mga panahon na yon ay sobrang nahulog na talaga ang loob ko kay Iya. Mas lalo tuloy akong nabahala noong nalaman ko mula kay Sarge na nagkaroon daw siya ng lalaking bisita sa unit niya. Napaisip tuloy ako kung ako lang ba ang ine-entertain niyang lalaki sa buhay niya o marami kami.
Kaya naman hindi na ako nagpapetiks-petiks pa noong isang imbitasyon ang natanggap ko mula kay Iya. Pagka uwi ko kasi galing trabaho ay isang tube ng yema cake ulit ang nadatnang ko sa may pinto ng apartment ko. May nakadikit ditong sticky note na nakasulat ang mga katagang 11 o'clock tonight, Unit 505. Kahit na walang pangalan ay alam ko na kung kanino ito galing, Papa Dudut. Iya, nabasa ko yung note mo. Shh! Huwag kang maingay. Ay, sorry. Na-excite lang. Halika, pumasok ka. Maupo ka muna dyan sa sofa. Salamat. Hanap ka na lang ng pwesto. Pasensya na, medyo makalat. Nire-renovate ko tong sala eh. Ayos lang ako. Upo na ako ha. Alam mo, hindi mo naman kailangan pahirapan ng sarili mo para kontakin ako eh. Ibigay mo na lang kasi sa akin phone number mo para hindi ka na nagdidikit ng sticky note sa pinto ko. Sabi ko naman sa'yo, hindi ko basta-basta binibigay ang number ko, di ba? Pati sa akin? Hindi naman tayo bago magkakilala. Basta! Sandali, diyan ka lang. May aayusin lang ako saglit. Mukhang buong araw ka busy ah. Wala ka bang pasok kanina? Nag-off ako ngayong araw. Kailangan ko na mag-ayos dito. Ilang araw nang makalat tong apartment ko eh. Kaya sinimulan ko nang mag-renovate. Mabuti naman nagkaroon ka ng time para mag-ayos dito sa unit mo. Kapagod nga eh. Dami ko palang gamit. Dapat pala yung iba itinapon o ipinamigay ko na. So, bakit mo pala ako pinapunta dito? Magpapatulong ka ba? May ipapagawa ka ba sa akin? Wala. Gusto lang kitang kausapin para linawin kung ano man ang meron tayo ngayon. Okay. Ano bang meron tayo ngayon? Alam kong nanliligaw ka sa akin. Teka, sandali. Parang hindi ko gusto kung saan papunta to ah. Unang salita pa lang, di na maganda pakinggan. Doniel, patapusin mo muna ako. Sorry, sige. Tuloy mo na. Gusto mo ko? Alam ko yon dahil yun naman ang pinapakita at pinaparamdam mo sa akin. Gusto rin kita, kaso hindi ko maibibigay sa iyo yung gusto mong mangyari. Ayaw mo ako maging boyfriend? Bakit? Huwag mo nang alamin, basta… Hindi sana pala nung umpisa pa lang humindi ka na. Bakit hinayaan mo pa akong ligawan ka kung wala ka naman palang planong sagutin ako? Sorry. Kaya kita hinayaan kasi hindi pagmamahal ang kailangan ko sa'yo. Ano? Pera? Wala ako noon, Iya. Hindi ko kailangan ng pera mo. Kung hindi pera, ano pa? Wala naman ako ibang maibibigay sa'yo kundi pagmamahal lang. Meron pa. Lumapit ka rito. O ito, tingnan mo ako sa mata. Seryosong usapan. Ano bang kailangan mo sa akin? Kung ayaw mo sa pagmamahal ko, ano bang kailangan mo? Ito. Uy, sandali lang, Iya. Anong ginagawa mo? Bakit mo ako inuhubaran? Ayaw mo ba? Siyempre gusto. Nagulat lang ako. Nag-uusap lang kasi tayo tungkol sa relasyon natin eh. Ganito ang klase ng relasyon na gusto ko sa'yo. Kung ganito lang pala ang hanap mo, sige, maibibigay ko sa'yo to. Teka, huhubarin ko lang tong suot ko. Pero huwag mong isipin na dahil may mangyayari sa atin, magiging tayo na. Hindi kita sasagutin, Doniel. Oo na, kahit huwag mo na ako sagutin. Alisin na natin tong suot mo. Sige, dun tayo sa kwarto. Papa Dudut, hindi na ako nagpumilit pa. Kung ayaw pumasok ni Iya sa isang relasyon ay wala akong magagawa. Pero kahit na ganoon ay nanatili ang pagiging magkaibigan namin. Naging more than friends kami pero less than lovers. Kumbaga magkaibigan lamang kami pero may mga bagay kaming ginagawa na hindi karaniwang ginagawa ng magkaibigan lang. Sa madaling sabi ay naging friends with benefits kaming dalawa ni Iya. Ayaw niya ako maging boyfriend pero gusto niya ako sa ibang bagay
At yon ang ibinigay ko sa kanya, Papa Dudut. Pagkatapos ng trabaho ko noon ay sa unit ni Iya na kaagad ako dumediretso kapag day off niya. Parang naging parte na ito ng weekly routine namin. Minsan naman kapag wala akong pasok ay si Iya ang nag-aabang sa apartment ko. Para kaming mga bata sa excitement tuwing magkikita kaming dalawa. Sabik na sabik kami sa katawan ng isa't isa. Nung una ay nalungkot ako dahil partner sa kama lang ang tingin niya sa akin pero kalaunan itinanggap ko rin naman ang role ko na yon sa buhay niya. Wala naman akong karapatang magreklamo dahil kung tutuusin ay jackpot na ang isang tulad ko ang mga tipo ni Iya. Hindi man ako nakahanap ng girlfriend ay para na rin akong nagkaroon noon dahil kahit papaano si Iya nang nag-aalis ng kalungkutan na nararamdaman ko. Hindi na ako mag-isa. Kahit papaano ay nagkaroon ako ng tao na siyang nagpapa-excite sa mga araw ko. May napupuntahan na ako kapag bored ako at may nakakausap ng iba maliban kay Sarge. Yun nga lang, nagsimula ako magkaroon ng katanungan tungkol kay Iya. Nung isang araw na magkasama kami ay isang lalaki ang bigla na lamang umeksena sa buhay naming dalawa. Oh my gosh! Daniel! Gumising ka na dyan! Hoy! Gumising ka na dyan! 4:00 na pala! Kailangan mo nang umalis! Dito muna ako. Mamayang gabi pa naman pasok ko eh. Kailangan mo nang umalis ngayon din! Bakit? Dito muna ako. Halika, cuddle tayo dito. Bumangon ka na! Aray! Ba't mo ako pinalo? Sakit nun ah. Ano, gising ka na ba? Oo, pati kaluluwa ko gising na. Pero may isa pang nagising. Gising na gising. Gusto mo ba makita? Huwag ngayon. Kailangan mo na talagang umalis. Bakit? Dati may baby time tayo tuwing umaga. Next time na lang. Ba't mo ba ako pinapaalis? Ang aga-aga pa eh. Tingnan mo nga oh, di pa maliwanag sa labas. Basta, umalis ka na, dali! Nasaan na ba yung mga damit mo? Heto, isuot mo na tong boxers mo. Grabe ka naman sa akin. Para akong asong pinapalayas ah. Sorry na, magbihis ka na kasi. Bakit muna? May bisita ka ba? Oo! Sino naman? Huwag mo nang alamin, ano ba naman yan, Doniel? Oo na, eto na. Ganda ng tulog ko eh. Nasaan yung t-shirt at pantalon mo? Hindi ko alam. Nasa sala yata. Halika na! Lumabas na tayo ng kwarto! Ayun yung damit mo. Ang kalat-kalat mo kasi. Oh, ba't kasalanan ko? Ikaw naghubad yan sa akin kagabi. Oo na. Dami mo pang sinasabi. Pulutin mo na yung mga damit mo, magbihis ka na tapos umuwi ka na. Anong oras ba kasi darating bisita mo? Hindi ko alam, paparating na yun anytime. Ipakilala mo na lang kaya ako sa kanya. Seryoso ko, Doniel. Hindi na ako nakikipagbiroan sa'yo. Gino-joke lang naman kita. Mukha ba akong natutuwa? Eto na nga, nagbibihis na. Sungit naman. Richard? Sino ka? Sino tong lalaking to? Ikaw, sino ka? Mali ka ata ng pinasukang unit. Tinatarantado mo ba ako? Ako? Tinatanong mo kung sino ako? Gusto mong basagin ko yung bungo mo? Sandali lang, Richard. Magpapaliwanag ako. Hindi! Manahimik ka! Wala kang ipapaliwanag! Ikaw hayop na lalaki ka. Sino ka ba talaga? Kaibigan ko siya. Galing sa trabaho. Nag-inuman kami kagabi kasama yung buong office namin. Inalasing siya kaya dito siya natulog. Ano? Hindi naman tayo nag-iinuman ah. Huwag ka nang magsalita. Ako ba pinaglololoko nyo, ha? Anong tingin nyo sa akin, bobo? Richard, kumalma ka muna. Huwag kang magalit. Bitiwan mo ako! Iya! Okay ka lang ba? Bakit mo siya tinulak? Hoy! Huwag mo akong kine-question. Gusto mo bang makatikim kayo pareho sa akin? Richard! Bitiwan mo ako! Iya! Isa! Doniel, Huwag mo umalis akong ka yakapin! na! Sinasabi ko sa'yo, Iya! Bitiwan mo ako! Teka, pakiusap! Huwag mo sasaktan si Iya! Pagbubuhulin ko kayong dalawa, hayop ka! Umalis ka na! Tatawag ako ng tulong! Wag! Umalis ka na lang, please! Hoy! Dito ka lang! Hindi pa tayo tapos!
Mabuti na lang at medyo maaga pa ng time na yon. Dahil kung hindi ay matinding iskandalo ang mangyayari. Sa takot ay agad akong umalis ng unit ni Iya na boxers lang ang suot ko. Ginamit ko ang hagdanan papunta sa unit ko dahil malaking kahihiyan ang kahaharapin ko kapag sumakay pa ako ng elevator. Papadudot litong-lito ako ng mga oras na yon at hindi kaagad na proseso ng utak ko kung ano ang nangyari. Nung una inakala kong namali lang ng pasok yung lalaki. Nung nalaman kong kilala siya ni Iya ay naisip ko na baka tatay niya ang dumating. Medyo may katandaan na rin kasi ang itsura nito. Malaki at batak ang katawan, may tema talaga namang unang kita mo pa lamang sa kanya ay babahag na kaagad ang buntot mo. Kapag pinag-away kaming dalawa ay siguradong unang suntok pa lamang niya ay tulog na ako. Walang laban ang payat kong katawan sa tulad niya na parang marami ng pinagdaan ng bakbakan. Ayoko rin namang pong isipin na kinakasama yun ni Iya dahil ayokong matawag na kabit o mang-aagaw. Pero naalala ko ang kwento sa akin ni Sarge na lalaking paminsan-minsan ay bumibisita sa unit ni Iya. Ayoko man itong aminin pero baka nga ang lalaking yon ay maaring karelasyon ni Iya Papadudut. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay pansamantala kong iniwasan ni Iya. Hindi ko naman siya ma-text o ma-chat man lang para sana maliwanagan kung ano ba ang nangyayari. Naglakas loob din akong magpunta sa unit niya para kausapin siya ng personal pero hindi niya ako pinagbubuksan ng pinto. Minsan nung wala akong pasok ay tumambay ako sa may entrance ng apartment building kasama si Sarge. Para hintayin si Iya at nang dumating siya ay nilampasan niya lamang ako na parang hindi niya ako kilala. Ang tanging gusto ko lang naman noon Papadudot ay maiksing paliwanag kung sino ang lalaking nakita ko sa unit ni Iya. Alam kong wala naman akong karapatang manghimasok sa buhay niya pero hindi lang talaga ako mapanatag lalo na dahil sa ginagawa niyang pag-iwas sa akin. Pakiramdam ko'y may nagawa akong kasalanan. Kung ganun man ang nangyari ay gusto kong linisin ang pangalan ko kung sakali. Pinalipas ko ang ilang araw at noong ayaw pa rin akong kausapin ni Iya, ay ako na ang nagpumilit na lumapit sa kanya. Pero kahit na anong pagmamakaawa ang gawin ko ay pinagtulakan lamang ako ni Iya. Binantaan pa niya ako na tatawag ng pulis kapag nilapitan ko ulit siya. Sobrang sakit sa part ko Papadudot na pinagtatabuyan ako ni Iya sa kabila ng mga pinagsamahan namin. Sa uli tinanggap ko na lamang ang gusto niyang mangyari. Ano sa tingin mo, Sarge? Asawa niya kaya yun? May asawa bang hiwalay ang tirahan? Hindi niya asawa yun. Parang 2 beses sa isang buwan lang bumisita yung lalaking yun dito eh. Ano? Tatay? Tatay siguro. Oo, tatay niya yun. Matanda na itsura eh. Hindi rin. Sabi mo, tinatawag siya ni Iya sa pangalan eh. May tatay ba na first name basis sila ng anak niya pag magkausap sila? Ano nga? Sino ba kasi yung lalaking yun? Mababaliw na ako kakaisip eh. Baka boyfriend niya. Ang sabi sa akin ni Iya, single siya. Bakit naman siya magsisinungaling? Ang taong malandi, magsisinungaling para makalandi. Grabe ka naman makapanghusga ng tao, Sarge. Hindi naman malandi si Iya. May lalaki nagpupunta sa unit niya. Tapos kinikita ka pa niya para galawin siya. Anong tawag doon? Hindi naman natin sigurado kung sino yung taong yun sa buhay ni Iya eh. Huwag na muna natin siyang husgahan. Kahit na. Pero ito, payong kaibigan lang ha. Mas makabubuti kung layuan mo na si Iya. Huwag ka na makialam sa kanila. Bakit naman? Pinapahamak mo lang sarili mo eh. Marami pang babae dyan. Huwag ka nang kumabit sa pag-aari ng iba. Sinasabi mo ba nakabit ako? Hindi. Sinasabi ko lang na may sabit na yan si Iya. Sayang nga eh. Ang ganda-gandang babae tapos nasa loob naman pala ang kulo. Sarge, hindi mo kilala si Iya para sabihin yung mga bagay na yan. Bakit ikaw? Kilala mo ba siya? Hindi, pero may pinagsamahan kaming dalawa. Nasasabi mo lang yan kasi patay na patay ka sa kanya. Nako, Doniel. Sinasabi ko sa'yo. Itigil mo na yan bago pa lumala ang sitwasyon. Gusto ko lang naman malaman kung ano yung totoo eh. Paano mo malalaman ang totoo? Kung mismo si Ian ang lumalayo sa'yo. Ayun na nga ang clue eh.
iniiwasan ka niya, ang ibig sabihin nun, tigilan mo na siya. Paano ko titigilan kung mahal ko na siya? Naku, yari tayo dyan. Dapat pala hindi na kita nireto sa babaeng yun eh. Kung alam ko lang talaga, oy. Hindi ba kayo nakakapag-usap? Ikaw na lang kaya magtanong sa kanya. Hindi na. Hindi na nga siya namamansin tuwing binabati ko siya eh. Para bang lagi na lang siyang takot. Sa totoo lang, Sarge, yan din ang iniisip ko eh, kaya ako nag-aalala sa kanya. Kung nakita mo lang sana kung paano siya saktan ng Richard na yun. Kung boyfriend niya yun, bakit ganun? Mas gusto ba niya ng mas matanda? Mas gusto ba niya yung sinasaktan siya? Hindi natin alam kung anong kwento nilang dalawa. Huwag na lang nating alamin. Mag-move on ka na. Ihanap na lang kita ng ibang babae. Si Iya talaga gusto ko eh. Hindi na nga pwede. Tigas din ang ulo mo eh. Bahala na. Basta, hanggat hindi ako sinasabihan ni Iya na tumigil, hindi ko siya titigilan. Sa ngayon, bibigyan ko muna siya ng space. Bahala ka. Kung gusto mong pumasok sa gulo, bahala ka sa buhay mo. Good luck na lang talaga sa akin. Good luck na lang talaga, oy. Sinubukan kong bumalik sa dati kong gawe, Papa Dudut. Pero hirap na hirap talaga akong mag-move on noon, lalo na't alam ko na nasa 5th floor lamang ang babaeng araw-araw na tumatakbo sa isipan ko. Alam kong wala namang kaming relasyon, pero sa mga araw na pinagsamahan namin ay nahulog na talaga ang loob ko kay Iya. Para kung nasa kalagitnaan ng napakagandang panaginip tapos ay bigla na lamang akong nagising. Ganon ang naramdaman ko noong iniwasan ako ni Iya. Dahil sa isang building lamang kami nakatira, hindi maiwasang nagkakasalubong kaming dalawa, Papa Dudut. May pagkakataon nga noon na nagkakasabay kami sa elevator pero hindi man lang kami nagkikibuan. Sobrang sakit sa dibdib ko na makitang wala na ang dating magandang aura ni Iya. Kita sa mga mata nito ang kalungkutan. Sobrang laki ng pinagbago niya simula noong nasira ang relasyon naming dalawa. Pinilit kong sanayin ang sarili ko na wala siya, Papa Dudut. Nakontento na ako sa pagtanaw sa kanya mula sa malayuan. Masaya na ako na kahit hindi kami nag-uusap ay nakikita ko pa rin siya kahit na papaano. May isang beses noon na off ko sa trabaho. Naisipan kong mag-inom mag-isa sa apartment. Nung magkaroon ng tama ang alak na iniinom ko ay bigla akong nagkaroon ng lakas ng loob para puntahan si Iya sa unit niya. Para masagot na ang mga katanungan sa isipan ko ay pinuntahan ko siya at nakiusap na pansinin na ako. Iya, pagbuksan mo ako ng pinto. Iya, nandiyan ka ba? Iya! Kausapin mo ako! Doniel, anong ginagawa mo rito? Gabi na ah. Iya, mag-usap tayo. Lasing ka ba? Hindi ako lasing, nakainom lang. Please, kausapin mo naman ako. Halika, pumasok ka. May kasama ka ba dyan? Nandyan ba si… Wala, mag-isa lang ako rito. Halika na, pumasok ka na bago pa tayo makita ng ibang tao. Umupo ka. Hindi na. Ayokong umupo. Ano bang gusto mong pag-usapan? Gusto ko lang malinawan. Malinawan saan? Tungkol sa atin? Nasabi ko naman sa'yo nung simula pa lang, di ba? Na walang magiging tayo. Hindi kita mahal, Doniel. Akala ko ba gets mo na yun? Gets ko, pero… Pero umasa ka. Oo, aminado ako ron. Umasa ako. Pinaasa mo ako eh. Hindi kita pinaasa, Doniel. Dahil simula pa lang, sinabi ko na kung anong habol ko sa'yo. Ginusto mo naman yun, di ba? Pumayag ka sa setup natin kaya hindi kita pinaasa. Umasa ka lang talaga. Bakit ba kasi hindi mo ako magustuhan? Dahil ba dun sa Richard na yon? Sino ba kasi yung lalaking yun? Hindi mo na kailangang malaman. Kung gusto mo ng tahimik na buhay, huwag ka nang makialam sa buhay namin. Nilalayuan na nga kita para hindi ka na madamay sa gulo. Pero bakit ba ayaw mo pa akong tantanan? Kasi nga mahal kita, Iya. Mahirap bang intindihin yun? Sorry pero mapapahama ka lang sa pagmamahal na yan. Huwag ako ang mahalin mo. Bakit?
Bigyan mo ako ng rason kung bakit hindi kita dapat mahalin. Kasi kabit ako. Kabit ako ng isang sundalo. Ha? Sundalo? Si Richard ba yung sundalong tinutukoy mo? Oo, siya nga. Si Richard, napapatayin ka kapag nakita ka niya ulit na kasama ko. Hindi mo ba siya pwedeng hiwalayan na lang? Hindi mo deserve ang maging kabit. Siyang nagbabayad sa unit ko. Siyang nagbibigay sa mga gastusin ko. Hindi ko siya kayang iwan dahil siya ang kailangan ko, Doniel. Hindi ko kailangan ng pag-ibig. Ang gusto ko lang, maayos na buhay at nakukuha ko ang mga gusto ko. Mabait kang tao, kaya maghanap ka rin ng girlfriend na kasing bait mo. Wag ako. Kaya ko rin naman ibigay sa'yo yung mga gusto mo Paghihirapan ko. Sorry pero sa inyong dalawa ni Richard, mas pipiliin ko pa rin siya. Mas pipiliin mong maging kabit? Wala kang alam sa mga pinagdaanan ko. Oo, siguro nga. Wala akong alam sa mga pinagdadaanan mo. Siguro nga wala akong alam sa buhay mo. Pero ang alam ko lang, hindi maganda ang kumakabit ka. Maganda ka, Iya. Mabait. Matalino. Punong-puno ka ng talento. Pero hanggang dito na lang ba ang kaya mo? Hanggang dito mo na lang ba kayang itrato ang sarili mo? Ha? Kaya pinagtsatsagaan mo na maging kabit ka? Nakakaawa ka naman. Umalis ka sa harap ko! Iya. Umalis ka sa harap ko! Papa Dudut, noong malaman ko ang dahilan ng lahat, ako na mismo ang umiwas. Ayaw kong pumasok sa isang gulo na hindi ko alam kung makakalabas ba ako. Pero huli na ang lahat noon, napuno na si Richard dahil inakala niyang inaagaw ko si Iya mula sa kanya. Kung alam ko lang noon na hindi na po pwede si Iya ay hindi ko na siya diniskartehan. Pero yun ang hindi maintindihan ni Richard at sinubukan kong humingi ng tawad sa kanya at ipaliwanag ang lahat noong nagkita ulit kami pero sarado na ang isipan nito. Ang tingin niya sa akin ay isang karibal. Nang minsan galing ako sa party ay tinambangan nila ako malapit sa apartment, Papa Dudut. Kasama ang mga kaibigan niya ay binugbog nila ako. 3:00 na noon ng madaling araw at wala nang masyadong tao sa kalsada namin kaya walang nakakita sa mga nangyari. Akala ko noon ay papatayin na nila ako, mabuti na lamang at bugbog lamang ang inabot ko. Noong nalaman ni Iya ang nangyari sa akin ay pinuntahan niya ako sa apartment para kumustahin. Sobra ang pag-aalala niya sa akin noon, Papa Dudut, dahil alam ni Iya ang kayang gawin ni Richard lalo na kapag galit ito. Kinausap niya ako na lumipat na lamang ng tirahan para matapos na ang lahat. Hindi ako pumayag dahil matagal na ako sa lugar na yon. Kaso nga lang ay hindi talaga ako tinantanan ni Richard, Papa Dudut. Kakatapos ko lang sa trabaho noon nang binisita ako ni Richard sa ospital mismo na pinagtatrabahuhan ko. Dinala niya ako sa parking lot at doon kami nag-usap ng masinsinan. Sobrang lakas ng kaba ko noon lalo na nung isang baril ang nilabas niya bilang panakot sa akin. Nang oras na yun ay alam kong wala na talaga akong laban. Kaya wala akong choice kundi ang umalis na lamang at magpakalayo-layo. Dahil sa takot ay umuwi ako sa Baguio at sobrang trauma ang inabot ko, Papa Dudut. Sa puntong nag-resign na rin ako sa trabaho. Sa tulong ng recommendation ng mga kakilala ko ay nakalipat ako sa ospital sa Baguio City at hanggang sa ngayon ay dito na po ako nakatira at nagtatrabaho. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na nasira ang tahimik kong buhay dahil lamang sa isang babae. Pero thankful ako na nasa maayos na lugar na ako. Simula noon ay nawala na ako ng balita kina Iya at Richard at sa totoo lang ay wala na akong planong makibalita pa sa kanila. Masyado na pong mahaba ang sulat ko sa inyo, Papa Dudut, kaya dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagtampok ng bahaging ito ng buhay ko na kahit kailan ay hindi ko malilimutan. Ingat po kayo at sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories. Naway patuloy na maghari ang Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Doniel. Pag-ibig ang isa sa mga pinakadelikadong bagay sa mundo, mga kabarangay.
pwede ka nitong bigyan ng magagandang experiences sa buhay at sa parehong pagkakataon ay pwede mo namang ma-experience ang mga bagay na hindi kagandahan. Either bubuing ka o sisirain ka ng love. Minsan, ito rin ang dahilan kung bakit nagbabago ang isang tao. Kaya sana'y wag nating gawing laro ang pag-ibig dahil mahirap kapag ito ay nakasira sa buhay ng ibang tao. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.